Dumapo na po tayo sa ating public service portion. Andito po sa ating studio ngayon si Sir Romeo Pornas Doro. Hiling niya na makausap at bumalik na ang kanyang misis na naglayas. Bakit po kayo nilayasan ni misis? Malimit yung pag-aaway po namin. Ba't po kayo nag-aaway? Napapansin ko lang po sa kanya na parang may mga pagbabago sa kanya kasi Tulad ng, yung kilos niya, yung parang tinabangan na pati siya sa akin. ba't siya tinatabangan sa inyo? Dahil lagi daw ako nagseselos Eh bakit naman sobrang pagkasiloso mo? Hindi naman ho, grabe naman mo selos po siya. May ebidensya ka ba na doon sa iyong pagsiselos? Meron po, yung nakita ko lang po sa amin na mahawak po sa kanya sa bayawang tsaka sa... Merong lalaking humawak sa kanyang bewang. Nakita mo ng dalawang mata mo. Sino po yun? Abelardo Chosas. Sino po si Abelardo Chosas na humawak sa bewang ni misis? Kaibigan po nila. Kasi po nung panahon may tampuhan din kami pero may parang medyo inaayos ko rin naman ho. Paano mo nakita na hinawakan sa bewang? Sinilip ko po dun sa bintana po namin. Tapos, Nagalit po ako dun. nung Tapos, sinilip mo, ano nakita mo? yung pong kamay ni Abel sa siwang po. Sa siwang, okay. Gumanon po sa tapos ay makbay po. Ano naman po naging reaksyon ni misis? Wala lang po, parang gumanon lang po siya. Alis Ano na yan, po. nagbibiruan sila? Hindi ho, tahimik lang ho si Miss, may hawak ng cellphone. Tapos, walang reaksyon sa misis? Oo, parang ginanon lang naman, pinalis niya. Hindi ho siya nagagalit, kaya ako'y... In fairness to her, inalis naman niya. Pero hindi siya nagalit. Doon ka ngayon napikon. So, ba't di mo kinumpranta sila? Nagalit nga ako, edi inawat na ho ako nila sa pintuan pa lang, lalabas pa lang ho ako. Ano sabi ni misis? Ba't hindi mo siya Pinalis pumalag? na. Lasing lang yun. Ilang beses na raw ginawa yun? Isang beses lang ho yung ginawa yun. Pag naihi po si Mrs. na napapansin ko doon, laging susunod doon sa banyo ho namin, parang nakaabang lang ho doon. Sa lakas, kunwari iihi din siguro. Isa lang ba yung CR nyo? Kuminom Isa ba lang ito? Kainuman ni misis itong si Chosas? Oh, pati ako din naman po nakakainom din po kasi... Katropa nyo? Oo. Kaya So, sana kinumpranta mo si Chosas na Abelardo, misis ko yan, huwag mong binabasos. Ba't mo inahawakan yung bewang ni misis ko? Ba't mo sinusundan sa siyat? Magpakalalaki ka. Kasi pinupuntiran mo lang si misis. Kayanin mo rin si Abelardo. Baka mamaya meron siyang dahilan din kung ba't niya ginagano si misis. Nag-build up yung selos mo kasi hindi mo agad na kumpranta si misis hanggang sa dumayas na dahil palagi niyo pinag-awayan yun. Nasaan na si misis ngayon? Nabanggit lang po niya is nasa Makati daw pa. Okay. So, gusto mo si misis na bumalik na lang, magsusorry ka. Opo. So, maliban po doon sa inakbayan sa bewang o hinawakan sa bewang ni Chosas at sinusundan kapag nagsisiyar, wala ka ng iba pang nakita. Pag nasuka po ay yung lasing nga, nagiinom, siya pa talaga yung nagdadala ng tubig at siya pang maghuhukus ko sa likod. So, parang nagmamalasakit. So, yan ang problema. Alam mo, may problema ka rin. Ba't kasi pumapayag ka na si Mrs. ay makakainuman ninyo ni Chosas? Kung nagsiselos ka, dapat ilayo mo na si Mrs. sa inuman. Sinabi ko na po yun sa kanya, wala po akong magawa ay talagang Gusto niya? napunta ho pa rin doon sa bahay. Kasi yung lalaki po napunta po doon sa amin. Nitong huli na ho, doon nga ho ako nagalit sa kanya. Pag-uusapin namin kayo sa taas mamaya. Ang isang gagawin mong pakiusap ng gusto kay Mrs. na tumigil na sa pag-iinom, kailangan makumbinsi na stop na. Dahil doon sa pag-iinom ang pinag-ugatan ng selos eh. Kasi kung hindi siya nag-iinom, walang selos, tama? Pag hindi mo makontrol yung pag-iinom ng Mrs., kung ako sa lalaki, ka nang bumalik. Move on ka na. Kasi ikaw may problema eh. Ngayon, kung titiisin mo, alang-alang sa pagmamahal mo sa kanya, alang sa bata, then go on. Kasi kung hindi, ako lang mismo nagsabi sa'yo, ngayon pa lang, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Kainuman mo si Mrs. Pagka may inuman doon sa bayan, pagka di siya masama na rin ho, ako nagpapainom din ho. Pagka ho, ako'y naunang malasing, hindi. Si Miss, hindi pa naman lasing. So, matagal si Mrs. malasing, ikaw lasing na, si Mrs. hindi pa. Hindi pa nadaigo akong sa inom. Ito po muna sa itimbre po ito continuation. Papasukin na natin si Mr. Romeo Pornas Doro Jr. Okay. Sige, papasukin na natin. Ito yung Si gusto Sir Romeo. makausap yung misis na umalis na sa kanya. Ang kwento nitong si Mrs. Nins, lumayas. Si misis. Lumayas si Mrs. dahil sa sobrang selos daw ni Mr. Palagi siyang dinadakdakan ni Mr. So, nung in-interview ko siya kanina sa baba, sa itimbre, sabi ko, baka sobra ka naman magselos. Kasi yung pagsiselos po, kapag nasa lugar, cute yan, cute. Okay, cute. Lambingan po ang tawag dyan. As long as nasa lugar. Kasi pagpapakita ng pagmamahal yan eh. Oh, at part of the relationship, wala namang sigurong relasyon Yung pagiging na walang, sweet yan. Oo, na walang Kasi away, pag walang selos. para papakitang concern. Kasi pag wala kang pinapakitang concern o kahit konting pagsiselos sa iyong asawa, Oo. ibang usapan na yan. Manhid ka na. Makikita mo dyan, meron namang kasamang iba, nakikipag-usap na sa iba, pababayaan mo lang, parang wala kang concern sa kanya. As long as nasa lugar. Pero pag wala sa lugar, sobra-sobra na pangit din man. Kaya sabi ko sa kanya kay Sir, ito kay Sir Romeo, pakita natin si Romeo. Sabi ko, baka naman si Romeo, sobra-sobra naman magselos, wala sa lugar. So ngayon,
sabi niya kasi si Ma'am Janet, ilang beses niya nasita dahil palagi umiinom. Pag nalasing daw itong si Mrs., si Chosas nagbibigay ng tubig at hinihimas-himas pag nagsusuka si Mrs. At Oo, kuminsan, naging pag si malapit. Mrs. daw ay pupunta sa CR, sinusundan ni Chosas. Sobrang malapit sila sa isa't isa. At kuminsan daw hinahawakan yung bewang. So doon siya nagsiselos. So parang baliktad daw si Mrs. pala ang naglalasing, gano'n. Hindi, pareho sila Ang lahat. napapainom. Okay. Kasi ano ito, happy together. Oo, magkakabar. Mag-iinom si Sir, iinom si Ma'am, iinom din to si Chosas. Yun naman pala, oo. Tropa-tropa silang lahat. Tropa-tropa yan. Tropa-tropa. Tapos kuminsan, anong nangyari, si Mrs. kasi, matagal malasing. Sabi ko, pag nag-inuman halba sila, si Sir, maagang nalalasing. Pag lasing na si Sir, maiwan si Mrs. saka si Chosas. Oo, mas matibay pala sa inuman si Mrs. Saka si Chosas. Oo, talo ka sa dosage. Kaya sabi ko sa kanya, Chosas. kailangan taas-taasan mo yung dosage mo kung gano'n. Di ba? Or otherwise, ipatigil mo na si Ma'am na uminom kung gusto mong maging healthy na inyong samahan pag nagbalikan ulit kayo. Di ba? Tama siya? Okay, eto na. Si Mrs. natawagan natin. Buti naman. Ma'am Janet Pornasdoro. Magandang hapon po, Madam Janet. Magandang hapon din po. Ma'am, andito po si Mr. Hmm. At ang kanya pong request, alang-alang po sa inyong, ilang anak nyo? 3. Alang-alang po sa inyong 3 anak, bumalik na raw po kayo at patawarin niya po siya kung siya po daw ay naging sobrang seloso. Mapapatawad mo raw ba siya? Hindi na po eh. Ma'am? Ha? Hindi na po. Hindi na. Hindi na po. Sinasaktan ho ba kanya kayo, ma'am? Hindi naman po. Sa bibig, sa salita. Tapos about sex. Binababoy niya ako eh. Ano po klaseng pambababoy ang ginagawa niya, Ma'am Janet? Yung ano po, about yung sex. Sa iba kong parte, pinapasok niya sa akin. Kuminsan po, hindi po ako naipagtalik sa kanya. Kasi po, yun po ang laging inaano sa akin. Sir, Kaya po, ayaw ko po nakisama na kay JR. okay, SPG po ito ha. Doon sa mga manonood. Sir Romeo, binababoy mo naman pala si Mrs. Yung ari mo, kung saan sa mo rin nilagay sa katawan niya. Pambababoy po yun, sir. Hindi ko talaga... Mali ka dun, sir. Nabigla din naman ako sa ano. Madalas mo gawin yun, sir. Humingi ka ng sorry, sir. Kausapin mo si ma'am, humingi ka ng sorry. May kasalanan ka malaki dito, sir. Ay, humingi ako ng patawad sa iyo kung talagang... Ayoko na. Ay wala naman ako magagawa na kung talagang ayaw mo na sa akin. Ang gusto ko lang naman Ba't talaga. kinakalat mo pa? Hindi ko naman, ang gusto ko lang Ba't naman. inaano mo pa sa TV? Sino ba ang kakahiya-hiya? Di ba kawawa anak natin? Gawa mo eh. Di sana ako aalis, gawa mo. Lahat ng mga maganda naman ang pinagtamaan natin. Lahat ng tao pinagsisilosan mo. Kahit yung Abel, hindi ko na makaano-ano, hindi na. Pinapaano mo pa sa akin, pinipilit mo, hindi ko naman relasyon si Abel. Wala naman ako sinasabi na nakarelasyon mo yun eh. Ikaw ang nag-iba eh. Hindi naman ako. Okay. Ma'am, yung pong pambababoy na ginagawa ni Sir Romeo, sabi nga niya yung kanyang ari kung saan sang parte ng katawan ninyo niya nilalagay. Madalas niya hubang gawin yon? Oo, paglasing po. At sinisita niyo ba siya tungkol doon at nasabi niya sa kanya na foul yan, hindi ko gusto yung mga pinanggagawa mong yan? Sabi ko, ayaw ko dyan, masakit dyan. Sir Romeo, malaking kasalanan tong ginawa mo pala. Tapos yung kasalanan ni Mrs., mababaw lang kumpara sa kasalanan mo. Pero ma'am, para maging fair din kami ha, kasi kanina doon sa itimbre, hindi mo ata narinig yung mga sinasabi niya. Kayo daw po, pag nalalasing, nagiging close na raw po kayo ni Abel Chosos. Best friend, yung po si Kuya Abel, ay best friend po namin, na tatlo po kami, magkaka-best friend po kami. Ako po dati po ay naglalaba doon. Opo ma'am. Kaso nga lang po, binibigyan pong kahulugan ng ibang mga tao, ng mga tismosa, hindi ko naman dapat gagawin yun. Hindi ko naman si Abel best friend ko lang po yun eh. Pero ma'am, dapat hindi niya kayo hinahawakan sa bewang. Kasi nakita ro kay ni Romeo ilang beses na kapag nalalasing kayo, hinahawakan niya kayo sa bewang. Tapos in fairness to you naman, tinatanggal mo rin kanyang kamay. Oo, inaalis, hindi,
masama po ba yun na best friend hahawakan lang sa baywang? Masama po ba yan. Masama po yun. Ako na nagsasabi, lalaki po ako. Hindi, kapag ako ho, nakikipag-inuman sa aking best friend, hindi ko pa nagawa to. Kung sakali man ako yung magkipag-inuman sa best friend kong babae, hindi ko po siya hawakan sa bewang. Maliban na lang po kung siya ay matutumba na sa kalasingan, well, sasaluin ko siya. Pero pag hindi ko siya natutumba, hindi ko po siya hawak-hawakan, hindi ko siya hipu-hipuan dahil pang-ihipo po yun. Kasi po, yun, time na yun, yung kami po ay magkalapit, yung bangko po namin ay nagiri. Opo. Yung bangkong kahoy lang po ba? Opo. Ayun pala po ay binigyan niya ng kahulugan. Maski na ma'am, Yun pala. maski na ma'am, hindi po talaga kanais-nais para sa isang magbarkada sa inuman, si lalaki, ipupulupot niya ang kanyang kamay sa bewang ng kanyang kaibigang babae. Foul po yun. Now, isa pa po, para malaman nyo, para yung side naman niya, mapakinggan. Pag kayo raw po ay pumupunta ng CR, sumusunod-sunod daw po itong si Abelardo. Para kumplituhin ko na po. And then on top of that, kapag kayo po ay sumusuka, siya daw po ang palaging humimas-himas ng inyong likod. At hindi niya po nagugustuhan nyo. Kaya nga sabi ko sa kanya kanina, kung ganun pala, si Romeo, ang solusyon lang dyan, itigil nyo na ang pag-iinuman nyo na kasama si Chosas. Habang maari, wala nang iinom sa inyong lahat. Huwag na kayo mag-inuman. Di po ba? You agree? Opo. Matitiis mo ba yung ma'am? Kung sakali makipagbalikan ka sa kanya na itigil na yung alak? Hindi na po ako makipagbalikan. Okay. Now, ma'am, pakisagot lang para maano lang siya, masatisfy lang ito si Romeo. Bakit ka tuwing pupunta ka sa CR, sumusunod si Abelardo Chosos? Ay, hindi ko po alam. Kasi po ako po ay ihi. Hindi ko po alam na susunod yung Abel. Hindi ko po alam yung sinasabi niyan. Maaaring nga po, ma'am, kayo wala kayong masamang intensyon kay Abel. Pero itong si Abel, may masamang intensyon sa inyo. So tama lang talaga magselos to. Pero sinabihan ko nga to si Romeo, sana right there and then, sinisita mo na si Chosos na, uy, wag mong pakialaman misis ko yan. Kay Juan, kay Pedro. Sabi ko sa kanya, magpakalalaki ka, panindigan mo yung pagkalalaki mo. Huwag yung pababayaan mo and then later, pag tapos na yung gulo, saka mo bakbakan si misis mo. Wala na si lalaki. Unfair kay misis. Di ba, ma'am? You agree? Opo. Okay. Isa pa po, last. Bakit, ma'am, tuwing kayo po ay nasusuka, nalalasing, palagi raw pong si Chosos ang nandoon sa tabi mo at humimas-himas sa iyo? Sagutin niyo po, nakikinig siya. Kasi po, kaya po ako hindi ko nga po alam na lumalapit sa akin yung Abel. Na binigyan niya ako ng tubig kasi nga po ako nasuka. Yun lang po, yung niya sa akin, sa pagka-best friend po. So wala ho kayong relasyon ni Wala Abel? po, Diyos ko po, alam na alam po noon. Alam ng JR na yan na hindi ko yung papatulan. Okay. Maliwanag. Maliwanag ba sa iyo, Romeo? Okay na. So, satisfied ka na. Ngayon, pakiusapan mo siya kung babalik pa siya. Kasi sinabi niya hindi na raw. Nakikiusap naman ako sa iyo. Kung yung tungkol dun sa sinasabi mong ay hindi ko naman talagang sinasadya eh. Ako naman pwede mo naman kausapin, nakakausap naman ako eh. Di ba, ang tagal ng beses, ilang beses man ako ginaganyan Ay, pwede. Diba, paulit-ulit lang. Ay, humihingi ako sa ng tawad kung ano para man. kasi ako hindi mo asawa, turing sa akin, di asawa eh. Parang turing mo sa akin, hayop. Tayo lang Pati naman yung mga nagsasabi sa'yo, manda sila sa akin ha. Mga sinisiraan ako. Wala naman katotohanan. Wala Manda sila sa akin ha. Uuwi ako dyan. Ano naman ang isisira sa iyo? Wala naman ako ibang sinasabi. Wala. Tumawag yung kapatid ko. Ang daming sinumbong sa akin. Ay, yung kapatid mo naman ang nagsasabi kasi noon hindi naman ako. Hindi. Wala naman Maraming nagsabi sa akin. Hindi naman kita pinagbibintangan eh. Wala naman ako sinasabi tungkol sa iyo eh. Ang gusto ko lang naman talaga, ikaw ay umuwi ah. Wala naman akong ibang Ayoko na nga pinapunti. Ayoko na nga sa iyo eh. Ma'am, pwede makasingit, ma'am. Ito po suggestion lang, ma'am. Pero in the end, kayo pa rin po masusunod. Kasi sarili niya, katawan niyo yan.
Alang-alang po ito sa inyong mga anak. Ititigil nyo na po yung pag-iinuman. Kasi po, lahat ito, bunsod ng alak. Una, si Sir nagsiselos dahil Dahil sa alak. sa alak. Si Sir ay nambababoy sa inyo dahil sa alak. So kung tutusin, alak ang punot dulo. Now, take out the alak in the equation, wala pong pambababoy para sa iyo, against you, at wala pong magsiselos na Romeo siniselosan si Chosos. Nagets nyo? So why do we try this time around na wala pong alak? Alisin po yung alak, tapos subukan nyo magkabalikan, at kapag talagang hindi pa rin tinigil itong si Romeo yung pambababoy sa iyo, then kasuhan pa natin. Ako pa mismo tutulong sa iyo na kasuhan natin to. Di ba? Pwede natin masabing rape. Kasi ayaw mo, nasasaktan ka kamo dun sa isang lugar na kung saan niya pinapasok na hindi dapat. Pwedeng rape yun, namimilit siya. Kasuhan natin. Pero for the meantime, my God, ang dahilan lang kasi alak eh. So kung itigil niyo po yung pag-iinom ng alak, kayong dalawa, hindi ko kayo mabababoy nitong si Romeo at hindi ko kayo pagsisilosan ni Romeo kasi lahat po yan, bunsod ng alak. You agree? Sir, pwede po makiano. Yes, ma'am. Yan po pati ay mahilig manood ng gold, sex video. Pero yung ginagawa niyang pambababoy, ma'am, di ba tuwing siya'y nalalasing lang? Pati po yung nanonood siya ng Hindi, kaya nga, ma'am, video. regardless kung nanonood siya o hindi. Pero pag hindi ho siya lasing, hindi niya ginagawa yung pambabawi na binabanggit niyo, tama o mali? Ganyan din po. Kahit hindi siya nakainom, ginagawa niya yun? Romeo. Ito yung sinasabi niyang Sandali lang, Romeo. Sandali lang. mapapayano ako. Hindi ko kinakampihan dito si Mrs. ha. Kasi kanina, akala ko yung ginagawang pambababoy kay Mrs. Bunsod ng alak kapag ikaw ay lasing. Ito pala, kahit na hindi ka lasing, ginagawa mo pala kay Mrs. yun. Dahil ikaw raw ay nanonood ng porno. May problema ka nito, Romeo. Hindi na kita kayang kampihan dito. Hindi na kita kayang depensahan dito kung gano'n. Naintindihan ko, sir. Wala na. Ma'am, hindi ko alam na ganun pala. Kahit na hindi lasing, ginagawa pa rin pala niya yun. Yung pambababoy na yun. I'm sorry, Ma'am Janet. So, Ma'am Janet, hindi na pwede maagapan? Hindi na po eh. Sir Romeo? Kasi ito paulit-ulit na lang po kasi. Tigil mo na kasi pagpapanood ng mga porn site. Pumunta sa mga porn site. At wag mo nang binababoy si Mrs. Di ba? Naintindihan ko po. Kasi Okay. nakipaghiwalay na po ako pati. Ma'am, sabihin nyo kay Romeo one more time. Nakikinig po siya. Kung anong gusto nyo sabihin. Hindi sana ako aalis sa bahay. Kung ako hindi mo ginaganon, di ba? Alam mo, mahal na mahal kita, pero ginagawa mo hindi dapat. Nakakausap naman ako ng maayos Pwede naman akong ako naman ay nakikinig pero sana naman ay Araw-araw mo na nga lang ako inaaway. yun lang naman ang dahilan pag-away kasi nga nakita kita ng kaibahan mo. Tapos mo pa yun. Yun lang naman ang inaano ko dito hindi ko man Uuwi ako dyan, pero hindi na tayo hindi na tayo magkakaayos. Magkakaayos lang tayo dahil sa bata. Okay. Uuwi ako dyan para sa mga bata, hindi para sa iyo. Good. Lilinisin ko ang pangalan ko dyan na nasisira sa akin. Ma'am, salamat po ma'am. Maganda po yung napakinggan namin. Na kayo po'y uuwi. Kahit kalimutan mo na si Romeo, alang-alang sa bata, yung relationship nyo po doon sa mga bata ay patuloy pa rin at hindi po magbabago. Tama? Opo. Okay, yun po importante. Sige po. At kausapin niyo po yung mga anak nyo. Kailan ho kayo babalik? Bukas? Mga na nga po, mga 12 na po. Kailan po? Sa 12. Sa 12. Anong araw ba ngayon? Ngayon ay 8. Bakit po sa 12? Bakit yung hindi Sunday O pa. kahit pwede na po bukas, babiyahe po ako. nasa malayo po kayong lugar. O sige po, bukas po ma'am, puntahan niyo ang mga anak nyo. Kasi po yung mga anak nyo kanina sa baba. Ay, paano po kung ako po ay anuhan niyaan, ay ayoko na nga po. Yun ang problema. Nasa sa iyo Kapag halimbawa, Ma'am Janet,
Pag pumunta kayo doon at binaboy kayo, pwede nyo kaming tawagan, pwede kayong tumawag sa police, pwede kayong tumawag sa barangay, makukulong po siya. Pwede nyo siyang kasampahan ng kasong rape. Kasi nga po, ginagawa niya yung bagay na yon, nalabag po sa inyong kalooban kahit na mag-asawa kayo, pero when you say no, no is no. Regardless, kahit kayo magkasintahan mag-asawa, pag sinabi ng no, I don't want you to do that to me, at ayoko ipasok mo yan sa sa parting yan, at pinilit niya, that is tantamount to rape. Okay, ma'am? Naintindihan nyo? Then, pwede nyo pong tawagan yung police para arrestuin itong si Romeo. Okay, ma'am? Opo. Sige, maliwanag. Gusto ko lang naman sir ay malaman talaga kung nasa saan siyang lugar na nagtatrabaho at para maipalang ko naman sa anak at saka yung mag-usap kami ng personal Doon talaga. na lang po siguro, ituloy natin sa kabilang booth, mag-usap kayo. Pero ang kaigihan nito ni yung bang si Ma'am Janet, willing siyang ituloy-tuloy pa rin yung kanyang relasyon sa kanyang mga anak. Oo, yun ang importante kasi Yun para yan sa mga anak. Para sa mga bata. Okay? Sige, sir. If I were you, sir, siguro magpaano ka, therapy. Na baka talagang nalulung ka na doon sa kapapanood sa mga porn sites na yun. At Hindi na nagagawa naman mo sir ng ako na nanonood nun pati naman siya nung una hinihiram niya sa cellphone ko yung pinapanood niya Paano? Minsan naman nanonood doon siya pinahinihiram yung cellphone ko. Hiniram yung cellphone mo tapos pinapanood niya yung porn site. Nanonood din siya noon. Ay ginawa lang niya ho ito kasi ang sabi niya sa akin, pag ako tinibi mo, umanda ka, mapapahiya ka. Sabi sa akin ganun. Maski na, sir, kung pinapanood niya yung porn site na yon, it doesn't mean na meron ka ng lisensya na para babuyan siya. Wala. Kahit na pumanood siya ng porn site 1,000,000 beses for adult yung porn site, adult naman siya. Walang problema ako nakikita doon. Maliban na lang kung sa papapanood niya ng porn site, gumawa rin siyang kababuyan sa iyo. In this case, wala naman siyang ginawang kababuyan sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kababuyan sa kanya. Mali ka pa rin. Hindi mo pwede sabihin kasi siya nanood ng porn site. Kaya pwede na ako mambaboy sa kanya. Wrong mistake ang tawag doon siya. Ay, yun naman po, kung ano talaga ay hindi ko naman ho talaga sinasadya din naman ho yung mga ganun. Kasi pagka talagang ayaw niya ho, hindi ko naman ho pinipilit siya. Kaya yun nga, pinagtatako nga ako sa kanya nung hulit nung sabi ko, ba't ganito kang nagbago ka? Sinabi niya, pinipilit mo na, kaya nga sabi niya masakit eh. Ibig sabihin, you tried to penetrate it. Yung hindi pa naman ho kami nag-uumpisa, yung parang gusto ko pala ang po, ay hindi ayaw na ho talaga. Sinabi niya nasasaktan na raw siya. So ibig sabihin, nag-attempt ka na at ayaw niya, nasasaktan siya. Sinabi niya, no, masakit. So, ano yung gagawin pala? Ginawa mo na, kaya lang hindi natuloy dahil pumapalag si Mrs. dahil masakit. So, pag sinabi niyang no, stop dahil pwede ka makasuhan ng rape doon. Oo nga po. Kaya nga hindi ko ho siya kinakulit yung pagkagano eh. Ma'am, wala ba kay ibang lalaki? Kasi kaya ako yung nagagalit din sa kanya, ay naglilihim ho kasi sa akin eh. At anak daw niya ni Celia, na si Cynthia, yun daw pinag-aanohan nila tuwing Sabado sa RGR. Ano yung RGR? Subdivision po. Anong ginagawa niya? Doon daw po sila naglalaba, naglilinis. Kaya ano ngayon kung nandun siya sa RGR? Ano masama? Ay napag-alaman ko ho naman na dito pala ho sa Abelardo Chosas naglalaba. Okay, so ma'am, bakit ka raw pa kasi nagsinungaling? Sinasabi mo sa RGR ka naglalaba, pero ano ka pala kay Chosas? Naglalaba po ako po doon sa RGR. Pagkatapos po, napunta po kami kay Abel, naglalabada po si Rosalie, extra nanny po. Bakit hindi mo sinasabi yung totoo na ikaw ay maglalabada kay Chosas? Sinasabi mo lang is RGR, yun lang pagkakaalam ni sir. So hindi ka nagiging honest, naglilihim ka ma'am. So meron nga talagang dahilan para magselos naman itong isa sapagkat hindi mo sinasabi yung totoo. Usapan namin walang lihiman pero siya mismo naglilihim sa akin. Siyempre masamang malamang ko nakain sila ng sabay nung si lalaki. Pero sabi naman niya ni Mrs. sa akin, oo, sabay kami nakain pero sa kabilang kwarto daw siya. Unang-una, nagbabawalan ko ng doon pumunta. So nagsasabay silang kumain ni Chosas? Oo, pero sa kabilang kwarto lang daw si Abel, yun ang sabi niya. So ma'am, bakit nyo inililihim? Tulad niyan, yung paglalabada kay Chosas at sabay kumain. Tsaka pati ho yung sinasabi nung Cynthia ay nung nakausap po si Alin Celia, yung sinasabi niyang anak na Alin Celia, ay wala daw naman siyang anak na Cynthia. Tsaka sa RGR, may bahay lang daw doon ay siya. Yung wala siyang anak doon na may bahay doon sa RGR.
So ibig sabihin nagsisinungaling. Nagsisinungaling mo sa akin. Okay, so ma'am, bakit ka nagsisinungaling? Hindi po anak yun ni Cynthia. Kapatid po ni Cynthia. Kapatid po ni Nanay Celia yun. Cynthia. Hindi, kasi pag sabi mo is anak. Sabi niya kasi anak Aling Celia Hindi anak. Kapatid. Hindi, ma'am, ang pagkasabi mo sa kanya is anak. Yes, sabihin natin talagang totoo ngayon kapatid. Pero yung sinasabi mo sa kanya is anak. Ngayon pala kapatid. Sana, sa umpisa pa lang, sinasabi mo yung totoo. Kasi lihis po lihis yung mga statement mo. So kahit na sino ma'am, talagang magagalit. At anong dahilan ba't kinakailangan itago mo anak at sa kapatid? Pareho lang sana yun. Ba't kinakailangan pang ilihis mo? Ma'am, may tinatago ka ba? Wala po. Dapat hindi ka naglilihim. Dapat sinasabi mo ang totoo. O kaya talagang ayaw mo sabihin ang totoo kasi nga pinagbabawalan kita doon na dumikit-dikit kay Abel. Sige pa rin naman ang punta mo. Ano na bad shot na yun sa akin. Oh, ma'am, hindi naman siya nagkulang na ikaw ay pupunta pa rin kay Abel, pinagbawalan ka na niya. Ba't nagpupumilit ka pa rin pumunta doon kay Abel Chosos para maglaba? Hindi naman po ako napunta dun eh. Ano laging pinagtataguan ng sekreto Hindi ako nagtatago ng sikreto. Anong ibig Kasi sabihin nga, nun? ang isip mo nga, ang dumi-dumi. Ay, hindi sa Kasi magiging yung mga madumi nga. technique na sinasabi sa iyo, pinapaniwalaan mo naman. Ma'am, wala nang kinalaman dito whether marumi ang isip o hindi. Walang kinalaman dito yung sa isip. Pinagbawalan ka na niya na pumunta kay Abel Chosas para maglaba. Sinabi na niya na ayaw kung pumupunta ka roon, pero pumupunta ka pa rin. Ayaw na niya pupunta kay Chosas, pumupunta ka pa rin. Pareho lang kami pagkikasalanan. Nakala ko kanina siya may kasalanan. Ngayon, ikaw naman, ayaw na niyang pumupunta kay Chosas, pumupunta ka pa rin kay Chosas, nagpupumilit ka pa rin. So pareho kayo may kasalanan dito, ma'am. Hindi lang ito si Sir ang may kasalanan, ikaw din. Sige po, ako napunta kay Abel, ay lahat po ng mga problema doon sa bahay, ay nangungutang po ako kay Abel. Hindi naman ako Lahat nagkulang ng problema sa bahay, kay Abel ko ipinapasok. Yung mga pambayad sa ilaw, sa tubig, lahat ng problema, pagkain, ako ang napunta doon. At bakit hindi niyo po sinasabi kay Sir, samantalang pinagbabawalan ka na ni Sir, pinagsasalosan ni si Abel, adding insult to injury, bakit doon ka papupunta sa kanya para mangutang? Ba't hindi mo na lang pagdiskarte nitong asawa mo? Ba't kinakailangan kay Abel? Sinasabi ko naman tubig yan. Ang sinasabi mo sa akin, lagi ka na lang abuno, yun lang sinasabi mo. Ay hindi mo sinasabi sa akin, nandiyan ka nakuha kay Abel ng pera. Kaya tinatanong kita kung nagkulang ba ako sa iyo, kung kulang ay magdudubli ako. Kasi sabi ng mama mo tinutulak nila ako dun Ay, ibig sabihin, ako talaga ang dapat malubog dito. Kung ikaw ay dadano kay Abel, dumaan ka muna sa akin kasi ako ang asawa mo. Oo nga, ba't may sapat ba tayong ganun? Ibig ko sabihin nga, ay dapat naman ay nalalaman ko. Ang nalalaman ko lang sa iyo, ang Sinasabi lagi... ko naman sa'yo, di ba? Sinasabi ko sa iyo. Ang sinasabi mo, lagi na lang akong abuno diyan. Malay ko bagang yung perang pinang-aabuno mo sa akin ang gagaling, hindi ko rin naman alam yun. Tanungin mo mga tao sa bahay pag uwi mo dyan. Ay, hindi ko alam yun kasi ngayon nga lang tayo nag-uusap ng ganere. Ang gusto ko nga mangyari talaga tayo magkausap Ma'am, pasimplihin ko yung problema ha. Ma'am, ginagawa niyong komplikado yung problema. Gagawin kong simple ha. Ayaw ni Mr. na ikaw ay dumidikit-dikit kay Abel kasi yun ang ugat ng selos niya. Pero ikaw ay naglilihim pa rin pumupunta kay Abel at ngayon meron kang sinabi na sapagkat doon ka lumalapit kay Abel sa mga problema ninyo sa bahay tulad ng pagbayad sa mga bills at hindi mo sinasabi sa kanya bilang asawa, hindi ka dapat naglilihim, sinasabi mo sa kanya yung inyong problema sa bahay lalo pa sa pera. Tama nga siya, dapat dumadaan ka muna sa kanya bago kay Abel. So yung paglihim mo sa kanya tungkol sa paghiram mo ng pera kay Abel, kahit na sino pong tao sa mundo mag-iisip ng hindi tama against you. Bilang mag-asawa, wala dapat liman. Lalo pat pinagbabawal ka niya pumunta kay Abel, pilit ka pa rin pumunta at ang masaklap pa, humihiram ka ng pera sa kanya. Ang tanong ngayon, yung perang hinihiram mo, wala bang kapalit yun? Wala po. First month po. Kahit po ako mamatay po dito. Okay, so ibig sabihin yung mga perang binibigay sa ni Abel, tulong lang yon. Hindi po yung tulong. Utang po yun. Pexman, cross your heart. Nagsasabi kang totoo. Opo. Wala ka ng balak makipagbalikan kay Sir? Wala na po. Okay, Sir, kasi kahit anong paliwanag mo, talagang ayaw na niya. Desisyon ko na po ito. Alam mo, nagsasabihin ko lang sa iyo kaya ako pumunta dito, nag-aalala ako at saka gustong-gusto na kitang makita, namimiss na kita. Tapos hindi ko akalain na bumiyahe ako ng ganare na mapapahiya din lang pala ako. Pagkalayo-layo ng pinuntahan ko, ang gusto ko lang talagang makita, malaman kung nasaan ka nagtatrabaho. Kasi nag-aalala ako sa iyo.